Para sa hindi pa nakakaalam, ito pala ang kwento ng panunungkulan ni Greco Belgica sa Presidential Anti-Corruption Commission (PACC). Noong January 12, 2018 itinalaga si Greco Belgica bilang Commissioner ng Presidential Anti-Corruption Commission (PACC) sa ilalim ng tanggapan ng Pangulo ng Pilipinas, na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang kanyang pagkakahirang ay nagbigay ng malaking atensyon sa publiko, lalo na't kilala siya bilang isang kritiko ng katiwalian sa gobyerno. Wala pang isang linggo mula ng pamunuan niya ang PACC, agad na humarap si Belgica sa media at nagdaos ng isang press conference. Doon ay inihayag niya na nakakalap umano siya ng matibay na ebidensya laban sa dating Pangulong Benigno Aquino III kaugnay ng Disbursement Acceleration Program, DAP. Buo ang kanyang kumpiyansa na maaaring humantong ito sa pagkakahatol ng dating Pangulo. Noong October 15, 2018 formal na naghain si Belgica ng 274 na bilang ng kasong malversation ng pondo ng bayan sa Office of the Ombudsman. Ang reklamo ay isinampa laban kay dating Pangulong Aquino at ilang matataas na opisyal ng kanyang administrasyon, kabilang sina Florencio Abad, June Abaya, at Mar Rojas, pati na rin ang mga dating senador na sina Franklin Drilon at Antonio Trillanes kasama ang iba pang mga opisyal na umano'y sangkot sa sabuatan. Pagkaraan ng isang taon, noong November 13, 2018 muling yumangay ang pangalan ni Belgica matapos niyang isapubliko ang umano'y tangkang panunuhol ng Ifugao District Engineer na si Lorna Ricardo. Si Ricardo ay dati ring Assistant District Engineer sa Davao City at naharap sa mga kaso ng Commission on Audit (COA) dahil sa substandard na mga proyekto. Sa parehong taon, sinimulan ng PACC ang malawakang investigasyon laban sa ilang opisyal ng Department of Public Works and Highways (DPWH). Ayon sa mga reklamo, may umiiral umanong sabuatan sa pagitan ng mga opisyal ng DPWH at ilang miyembro ng House of Representatives kaugnay ng paggamit ng pork barrel. Sa isang press conference, ipinaliwanag ni Belgica ang umano'y modus operandi, pumipili ang isang kongresista ng kontratista, minamanipula ang bidding sa DPWH, at pagkatapos ay may ibinibigay na kickback sa district engineer at mambabatas. Sa huli, kalahati lamang ng pondo ang napupunta sa proyekto, dahilan upang maging substandard ang mga infrastruktura. Nang tanungin kung bakit hindi niya pinangalanan ang mga sangkot sa unang ulat na isinumite sa Pangulo, iginiit ni Belgica na ang pagbubunyag ng mga pangalan ay maaaring makasira sa patuloy na investigasyon. Hindi rin nakaligtas sa mata ng PACC ang Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth) noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Nahaharap noon ang ahensya sa mga alegasyon ng katiwalian, overpriced na mga binili, sunod-sunod na pagbibitiw ng mga opisyal, at umano'y manipulasyon ng mga matataas na pinuno. Gayunman, noong October 23, 2020 si Belgica naman ang sinampahan ng administratibo at kriminal na reklamo ng mga empleyado ng Duty Free Philippines Corporation (DFPC) sa Ombudsman. Inakusahan siya ng grave misconduct, gross negligence, at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ayon sa mga empleyado, iniulat nila kay Belgica ang umano'y abuso ng mga opisyal ng DFPC sa isang kasunduan, ngunit nang makita nila ang ulat ng PACC, wala umanong kahit isang opisyal ng DFPC ang pinangalanan. Dagdag pa rito, kahit nangako si Belgica na hindi sila gagasto sa legal fees, napilitan pa rin silang maglabas ng humigit kumulang 130,000 piso para sa kanilang mga affidavit. Noong ika-28 ng Disyembre taong 2020, ginamit ni Pangulong Rodrigo Duterte ang ulat ng PACC upang pangalanan sa isang televised address ang ilang DPWH district engineers at siyam na mambabatas na umano'y sangkot sa katiwalian. Gayunman, nilinaw ng Pangulo na wala pang matibay na ebidensya at nananatili ang presumption of innocence. Mariing itinanggi ng mga mambabatas ang paratang at hinamon ang PACC na magsampa ng formal na kaso na hindi naman naisakatuparan. Ang mga district engineer ay pansamantalang inalis lamang sa kanilang mga pwesto. Noong ika-21 ng Agosto taong 2021, batay sa rekomendasyon ng PACC,
Sinibak ni Pangulong Duterte ang pinuno ng National Electrification Administration, NEA, na si Edgardo Masungsong dahil sa alegasyong katiwalian, na mariin namang itinanggi ng huli. Sa huli, nagbitiw si Grico Belgica sa kanyang pwesto sa PACC upang muling tumakbo sa pagkasenador sa 2022 national election sa ilalim ng PDDS. Gayunman, hindi siya pinalad at nagtapos lamang sa ika-37 pwesto.